Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap ng isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahong iyon nang nakapagpatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Bayaan ninyong sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinumhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga ito." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila
ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Happy Easter! Batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! Palakpakan natin ang ating Pong Jesus Nazareno, ang ating Kristong muling nabuhay, mas malakas na palakpak ng papurit pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng ating Pong Jesus Nazareno. Huwag niyo pong kalilimutan ha, tayo ay nasa loob pa rin ng panahon ng Easter. Ang Pasko ng muling pagkabuhay. Huwag natin mamadaliin. Kasi ito yung pinakamahalagang sandali sa buhay nating mga Kristiyano. Na si Kristong ating sinusundan, pinaglilingkuran, at pinaniniwalaan ay hindi lamang namatay, siya ay muling nabuhay. Buhay ang Diyos. Amen. Buhay ang Diyos, kaya tayo'y magdiwang. Huwag natin mamadaliin. Pinapaalala ho sa atin na sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay nasa tamang landas patungong kaligtasan. Ngayon ho ay unang biyernes ng buwan ng Mayo. Kahapon, auno, siyempre, pinarangalan natin ang mga dakilang manggagawang Pilipino. Mabuhay ho kayong mga manggagawa sa inyong mga sakripisyo. Palakpakan natin ang bawat isang nandito. Wag ho kayong mag-alala. Hindi man po na ibabalik kaagad ng mga taong pinaghihirapan ninyo, ng mga taong pinag-aalayan nyo ng sakripisyo, ang lahat ng mga paghihirap ninyo, huwag kayong mag-alala. Sa paraan, sa panahon ng Diyos, ibibigay niya ang sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Amen. Kaya wag ho kayong tatamarin. Ipagpatuloy natin. Walang masasayang. Pero kahapon ay unang araw ng Mayo. Nagsimula na rin marahil sa maraming simbahan ang Mayflower Offering. Ang pag-aalay ng bulaklak kay Maria sa buong buwan ng Mayo. Naranasan niyo po ba yun nung bata kayo? Sinong nakaranas na mag-alay ng bulaklak nung maliliit pa siya nung bata? O ayan, halos lahat tayo. Wala tayong nagawa nun dahil dinala tayo sa simbahan. Sumama ka, sumama ka. At kami naman, anong ginawa namin? Wala kaming pambili. Anong ginawa? Nag-ikot sa aming iba't ibang barangay. Patawarin kami ng mga kapitbahay na kinunan namin ng mga santan, gumamela. Dahil yun ang kinuha namin at yun ang inalay namin. Eh ngayon nakakaluwag-luwag na, may parosas na. No? Pero noon, di ba, naalala nyo, sa kapitbahay lang kumukuha. Ano pang inihintay natin ngayong Mayo? Santa Cruzan, Flores de Mayo. Pero alam nyo, meron pong isang, ito wala itong scientificong pag-aaral na pinaniniwalaan din at patunay. Meron pong isang matandang tinuro sa atin ng mga nanay, lolo, lola natin. Kapag Mayo, meron tayong hinihintay. Mukhang humingitin na kayo. Mukhang alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Kapag Mayo, ang hinihintay ay ang tinatawag nilang Agua de Mayo. Alam niyo ho ba yon? Yung unang ulan ng Mayo. Naalala ko nung bata kami, yung lola ko, kahit natutulog, babangon kami, lumabas kayo, dali, umuulan na, umuulan na. Ang unang ulan ng Mayo, dali, lumabas kayo, nakakagaling yan, nakakagaling daw. Actually, ang pinagagaling niya, yung bungang araw. Sa sobrang init. Wala ho yung scientificong paliwanag at katotohanan, pero naiintindihan natin sila.
Siguro sadyang bilang isang magulang, mag-iisip ka, gagawa ka ng paraan, gumaling lang ang anak mo. Maligtas lang ang anak mo. Kaya ano ang tawag sa mga magulang ko minsan? Nagdo-doktor-doktoran. Masisisi ba natin sila? Ganun ang magulang. Iisipin niya lahat, gagawin niya lahat ng paraan, gumaling at maligtas lang ang aking anak. Amen ba mga magulang? At sa panahon natin ngayon mga kapatid, itong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy nating inaalala ang pinakadakilang ginawa ng ating Ama sa langit. Yan ay ang iligtas tayo mula sa kamatayan at kasalanan. Kaya nga wag natin mamadaliin itong ipagdiwang ang Easter season. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tandaan ho ninyo, hindi lang sa kamatayan, dahil kung si Kristo ay hindi nabuhay, walang silbi. Baliwala. Hindi pala totoo. Kaya nga anong sabi ni San Atanasio? Siya ay hindi lamang taong totoo, siya ay Diyos na totoo, sapagkat siya ay muling nabuhay. At ito ang pananampalataya natin. Huwag kang tatalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat si Kristo ay hindi lang nabuhay at namatay, siya ay muling nabuhay upang iligtas tayo, sagipin tayo sa kamatayan at kasalanan. Pero alam naman natin, hindi po nangyari yon ng mabilisan, ng madalian. Si Kristo hindi lang Diyos. Bilang taong totoo, naranasan din ni Kristo ang masaktan, mahirapan, magsakripisyo, tuksuhin, subukin. Sinubok ang kanyang kabutihan. Sinubok siya ng mga kalaban. Pero si Kristo, hindi kagad sumuko. Hindi kagad umayaw. Bakit? Sapagkat alam ni Kristo na ang Diyos na pumili sa Kanya at nagsugo sa Kanya ay ang Diyos na magliligtas din sa Kanya. Kaya siguro minsan mga kapatid, magtatanong tayo, Father, bakit kung kailang nagpapakatino na ako, saka naman ako nakakaranas ng problema? Bakit kung kailang inaayos ko na ang buhay ko, saka dumarating ang problema? Bakit kung kailang mas napapalapit na ako sa Diyos, sumali na ako sa simbahan, sumali na ako sa samahan, bakit parang mas humihirap? Yun ang dahilan. Pag pinili mo si Kristo, pinipili mo rin ang krus ni Kristo. Kaya huwag kang magtataka kung bakit sa kabila ng ginagawa mong sakripisyo, paghihirap, kabutihan, tumutulong ka na, nagbibigay ka na, naglilingkod ka na, pinahihirapan ka pa. Nahihirapan ka pa. Well, kung gusto mo lang ng madaling buhay at maginhawang buhay, sa mabilis na paraan, pwede naman. Mandadaya ka, magnanakaw ka, manlalamang ka. Pero tandaan mo, diyan ka rin matatapos. Kaya ano ang tinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad? Anong pinaalala ni Kristo sa kanyang mga alagad? Lalo na sa ebanghelyo natin ngayon. Nang makita ni Kristo ang napakaraming taong nagugutom, tinawag niya si Felipe. Felipe, ano ang gagawin natin para makakain sila? Tandaan ninyo, Diyos si Kristo. Alam niya kung anong dapat gawin. Kayang-kaya niya on the spot pakainin sila. Pero ano ang ginawa ni Kristo? Gusto niyang marinig kung natuto na sila. Marahil, alam ni Kristo, malapit na siyang umalis. Marapit na niyang iwan ng mga alagad. Kaya anong gusto ni Kristo? Ayokong namimihasa lamang kayo na ako lang ang kumikilos. Ayokong umaasa lang kayo sa kapangyarihan ko. Isang araw, iiwan ko rin kayo. Mga magulang, naiisip nyo ba yan?
Ginagawa nyo ba yan? Matakot tayo. Kung aalis tayo at mawawala tayo nang hindi kaya at walang alam ang mga iiwan mo. Kaya nga 2 bagay ang dapat nating pagnilayan ngayong buwan ng Mayo mula sa muling pagkabuhay ni Kristo. Una, huwag kang masyadong magpakakampante, maging komportable sa magaganda at mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo. Dahil alam nyo, anytime, pwede kanyang mahalin sa mahirap na paraan. Iiyak ka, masasaktan ka, pero matututo ka dahil mahal ka niya. Huwag kang susuko kagad. Huwag kang magpapatalo kagad. Lagi ko sinasabi ito, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Pangalawa, turuan natin ang sarili natin na huwag lang umaasa sa iba. Tulungan natin ang sarili natin na huwag lang umaasa sa kaalaman, kakayahan ng iba. Gamitin mo yung angking kabutihan mo. Tingnan ninyo yung bata sa ebanghelyo natin. Sa kanyang kamusmusan, yung ilang pirasong tinapay at isda niya, hindi niya pinagdamot. Pwede niya sabihin na, amin to, akin to. Kagaya ng ugali natin minsan. Pero maliwanag dun sa bata, ang Diyos ang humihingi nito. Siya ang bahala dito. Kapag ang Diyos ang tumawag at pumili sa iyo, maniwala ka. Be patient. Pagsubok lang yan. Makakaya mo rin yan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sabi nila, May is for Mama Mary. Pero tandaan ninyo, may isa pang M ang May. May is for all the mothers. Sa May 11, bago tayo bumoto sa 12, Mother's Day muna. Dala-dala ang bilin ng mga nanay natin at ang panalangin ng ating mahal na ina, 2 bagay. Huwag kang tamad. Tulungan at turuan mo yung sarili mo. Dahil sa huli, ikaw at ang Diyos pa rin ang magtutuos. Pangalawa, be patient. Huwag ka kagad susuko. Pagsubok lang yan. Kaya mo yan. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo.
Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ama naming mapagbigay, dinggin mo po ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ng handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo po ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, Hosanna.
magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo po si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya ay binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, Saint Charbel, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen,
bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, sa tulong ni Maria, maniwala at magtiwala na may darating pa ring bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dadasalinan panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ang awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan.
Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kami magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tandaan mo, buhay ang Diyos. Pagsubok lang yan, malalampasan mo yan, kaya mo yan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka